sa ano, nahabol. Dito ka muna ha. Hindi kasi pwedeng hindi. Yan, tingnan nyo, may putik. Kasi, ay! May putik kasi. Sumubsob na yan sa putikan. Magandang buhay. Happy Mother's Day sa lahat. Yan, nagpatubig po tayo kahapon. Pinatay ko mga 3:30. Ayan. Okay naman. Naandun sa dulo ang may mild tawag dito, fish kill. So ayan, yung saging natin, ayan laki talaga. Kaya lang, alam nyo, napansin ko kulang sa sweetness, sobrang laki siguro, or yung dinala kasi ni Bebe, nagkumain siya, sabi niya sobrang laki, hindi gaanong matamis. Sabi ko may pakla pa, Bebe, pero tingnan natin yung mahinog talaga. Ayan, so kung kulang sa sweetness, kailangan natin ng more potassium. Potassium yan, kulang. So yan, update sa mga mesa natin. Meron na palang nakatayong isa. Ayan, balikan ko lang. Inuunti-unti na nila yan. May mali tayong mga gagawin. So ayan, additional trabaho. Hindi ko na rin po alam kung ano ang ipapagawa eh. So ayun, eto, tingnan nyo. Yan po, kaya lang medyo ng kaunti, 6-seater. Yan, gagandahin natin yan. Anuhin natin ng polyurethane para parang nakabalot sa plastic. Kaya lang si Jomar, hindi ko alam kung kaya niya yung polyurethane. Kung hindi ako, mano-mano. Nagawa ko na yun eh, yung doon sa bahay, yung polyurethane ni mama, yung table doon sa bahay. Ako ang nag polyurethane nun. So ayun, itong natin, saging, tingnan nyo, ito pwede na din i-harvest. Tumaba din eh, taba din, choy. Ayan, yan pwede na. Pwede na. Very busy. Baka abangan nyo po sa vlog. Ito pong Sunday na to ay mukhang ito ay magiging isa sa pinaka-busy namin after March, after 2.5 months. Kasi February busy pa rin naman. 2 months sabihin na natin. Mukhang busy po ito. Dahil yung magda-dine in pa lang po na lechon is 3 na. So sana ito na yung maging mitya para magdire-diretso. Kahapon nagdilig ako dito. Napansin ko, sabi ko hindi na dilig ito ng ilang araw kasi tuyong tuyo. Sarap tikutan ng ating mga avocado. Sana 2 years more, God willing. 2 years po mag-i-expect na tayo ng bulaklak dyan. Pero next year baka may maglabas na ng dahon, kasi ngayon nga lang may lumalabas na pong dahon, pero diba hindi naman tumuloy. Next year baka may maglabas na. Baka ito po ay kasi sabi ni tita, sigurado daw siya na has. Baka ito ay lambhas, malalaki din ang dahon nun. So wait and see na lang tayo. Ayan, kami kasi nilang tinatawag na yung California has ba yun? Hindi ko masyadong kabisado. Basta yung gusto ko yung maliliit. So yung maliliit, yun, malaki ang chance natin sa maliliit na dahon. Dilig-dilig pa po ako. Ito, ilang iangat yung mga net na yan. Kasi yung mga kambing dito pumapasok. Ayan, di ba? Yung duhat, may ilan-ilan ng nahihinog doon, pero yung mga unang batch lang. May second batch pa na pahinog. Ito, tingnan nyo, namumunga. Bulaklak. Hindi ko alam kung magtutuloy yan. Parang nangungulit-ngulit lang siya ng aasar. Yan. Giant duhat daw.
Pero next year, ano na to, magbubunga na po ito. Laki na eh, di ba? Butin pa ng tag-ulan, mas malaki na siya. Ay, ayan. Ito na muna ako ng Richard House. Ay, please checkin natin yung karamay na andyan pa. Kailangan ng harvestin yata itong karamay na to. My goodness, ang dami. Mahuhulog na. Oh, kailangan ng kuhanin to. Harvestin na to. Problema pa, dami kong timbang mga binili. Go 100 pesos lang naman. Pag ikaw maghahanap, wala eh. Ang dilig-dilig sana yon. Kumusta? Kailangan ng madiligan. Wala pa na mga sungot. Pag nagtag-ulan na, okay na yan. Dito daw tinanim yung ano ni Kongkong, sili. Hindi ko alam kung saan banda. Mga sili daw siyang tinanim. Ito yung ating mga papayang bagong tanim. Ayan. Tapos ito yung nalapnos. Bakit? Bihira talaga. Bubuhayin to. Bakit dinikit doon yung dali? Wala tayong tinanim eh. Kaya mga makareklamo. Nagsunog din dito. Natin tong langka pala. Ayan, ikot-ikot lang muna tayo. Tingnan nga natin tong langka na to. Trinim ko to eh. Dapat may nilabas na ano yan, mga sanga-sanga o kaya bulaklak. Wala pa. Talagang napaka, may nakita ako maliit pa lang, binabalot na. Pero paano mapopollinate ano? Paano mapopollinate? Tapos yung avocado natin buhay. Ayan. Buhay po. Ayan, ano siya. Kumbaga sa ano, nahabol. Nahabol po natin. Ayan. Ay. Lalagay tayo ng potassium siguro para sa ano, mga saging, kahit budbudan lang natin ng konting yun na. Malaki ang natitipid dahil pag nagdilig ka ng ganitong oras, yung konsumo sa kuryente ay labas. Yan. Pero pag hapon na kasi wala na, babayad ka na. Sayang naman, ang dami pong natatapon na kuryente. 12 o'clock pa lang, ano na, full charge na yung battery. Kaya nga marami tayong option eh. Sabi nga ni Gian, kung ano bro, pagka apat talaga, sabi niya. Kasi kahit naka net meter ka, kung brownout naman madalas, kagaya kahapon, di ko napansin, alauna pa lang pala, nag-trip na naman yung transformer dito sa amin. Kami lang po ang brownout. So wala talagang magre-report kundi kami, no. Kagabi napansin ko, nung nag-check ako, sabi ko ba, bakit ka ako 27% na lang yung battery? Yung pala brownout, patay, di namin napansin. So tawag ako kay Pelco. Buti na lang si Pelco mabilis ang responde. O sabi ni Gian, talagang ganyan. Kasi automatic po eh, pagka nag-brownout, si battery magbibigay.
Ganun yun, kahit nakaprogram siya ng 11 o'clock. So ayun, buti na lang mabilis si Pelco. Kasi sabi ko, kung maapektuhan, hindi lang yung tulog ng mga batang iniisip ko yung katay po ng baboy. Dahil busy sila sa lechona nung time na yun, mga 8:30, mga ganon. Nagkakatay po sabi ko patay, yari tayo. Pero may generator naman sa taas. Pero syempre hindi naka-ready. Kung ano lang kung 'di ba, hindi naman naka-ready lagi 'yon. Baka mamaya hindi pa umista. Pero last time na umandar 'yon, New Year pa. Kaya iniisip ko, sabi ko patay tayo. Buti na lang mabilis ang Pelco. Mga ilang minuto lang po kami nawala ng kuryente. So 'yun. Kung gusto mo talagang gagastos po talaga. Parang ang mangyayari, although mababawi mo naman, tatagal lang ang ROI. Madalas ang brownout sa isang lugar, talagang ang pinaka-advisable is mag-battery kayo. Kasi sa umaga nakakapag-imbak, 'di ba? Kung biglang mag-brownout sa gabi, wala kang kaba-kaba. Kaya kang iikot. Pagdating naman ng umaga, mag-iimbak na naman ng kuryente. Kagaya ngayon, 7 o'clock pa lang po, mataas na yung namin harvest. Kaya walang problema. Actually, laki ng konsumo namin, pero nako-cover. Galing ng 16 kilowatt. Tama nga. Nung mga sino ba yung mga may alam po sa solar, pag sinabi mong ilan ang pina-install mo, 60 ba? Laki niyan. Parang sila na ang laki yan sabi niya ganun. Parang kasi karamihan po is 8, mga ganun, pang household ba, 8, 10. Pero 16 medyo na po yan, medyo malaki talaga. Natin dilig-dilig lang tayo, medyo nangangamoy na. Kailangan natin tanggalin yung yung panghakot ang tabo ni Kongkong ng saan kaya yan. Ang ganda ng lemongrass natin, Anli. Yung dito lang, ganda din po. Ayan kikita niya yan. Yung sinasabi ko na tanim dyan. At least po, di ba, success yung ating mga plano. Yung magandang papaya kailangan natin alagaan yan. Sa mga survivor, hindi natin alam kung anong nangyari sa mga papaya nating iniwan na namatay. Dami namatay. Siguro maliit pa o sabi ni Kongkong di niya daw inabono, pero sabi ko nga parang inabono kasi sunog sobrang init. Nalusaw yung dahon. Ito pinalitan niya pa, buhay pa naman, sayang na naman. So alam kung ililipat mo pa ito. Ayan buhay din sana sana din. Ayan, lusaw lusaw yung ugat ayan baka sobrang sinasabi ko sa kanya, masyadong malalim. Dapat na nakahil ng kaunti sa taas. Baka water din po, masyadong nalubog sa tubig, kakadilig. Pero yung iba okay naman alam muna natin diligin. Okay pa naman. Ingat kayo dyan makahiya. Dadali kayo. Matusok kayo dyan. Problema sa Carabao manure.
maraming buto. Kailangan na namang isprayhin ayun, marami na naman Nakikita niyo pong nagdidilaw. Kailangan ng suporta. Grabe, ang sarap sana magdilig-dilig. Hindi mainit na. Kulang pa ako sa house Ayan Pero ang kinaganda nito, mukhang pagka nagtaas tayo ng tubig pa ng kaunti, yung siguro mga 24 inches o less than a foot, more than a foot siguro, mga 30 inches, mga ganon. 24, paano ba invitation ko? Medyo nalilito ako. Mga 2 feet, sabihin mo na 2 feet. Sa ilalim po noon basa na. Hindi ko lang alam kung hanggang saan. So pagka mataas ang tubig, pwede tayong maghukay dito. Titingnan natin kung hanggang saan, para at least kung let's say itong mga rambutan na to, pag abot niya na yung ilalim, kahit di ka na magdilig, okay na yan. Yun lang ang kinatatakot mo, baka mamaya meron namang magka-problema naman po yung mga avocado. Dahil ito masyadong bushy, no? Masyadong bushy. Saan bang nito? Dugtong. Ayun, nasa taas naman Maganda sana to kung arangkada na insekto ba. Medyo ka? Ba nangyayari sa'yo? Di ka aya-aya itsura mo Bawas dahon tayo. Taba tingnan nyo Ay, nako. Kailangan na naman natin maglinis. Naman natin linisin yan paligid. Kasi laging linidilig. Yun, kakapal. Tapos ayan, update tayo sa fish kill. Ayan, meron pong mga nasa gitna. Ayan yung mga ayungin masigla naman po sila. Dami Ayan, nakapatubig lang natin. Ayan, nasa gilid yung mga ayungin. Dami maliliit yan. Kaya lang hanggang dyan lang yata talaga. Di ko alam kung mapapalaki natin to pag umabot ng 2 taon at ganyan pa rin. May problema nga. Problema natin isa tubig na rin, oxygen, di ba? Yan lang naman. Gusto nila ng mas malaya. Pero lumaki naman po compare sa yung binili natin. Kaya lang mabagal. Kasi may mga namamatay, nakita ko malapad na din malalapad na rin sila. Ayan dami nila. O baka gusto nila sila lang. Diba? Ayan, may mga fish kill tayo. Andun pala yung pangsalok ayan ang problema ng papaya. Mukhang kailangan kong iangat ito Kailangan medyo naka-heal ng konti. Nasa ibabaw siya. Medyo kailangan iangat natin. Ay, lalaki. Dito tinanim yung sili. Bira. Hirap talaga pag kailangan natin doon ko sinabi sa likod sana. Pero okay lang. Kailangan pag nandito po ako na ang hirap pag umaalis talaga. Hirap. Magpapahukay muna tayo siguro dito sa may gilid ng mga nyug na yan. Medyo nakataas ng kaunti kasi natin baka mamaya magputik naman. Kaunti lang, nakataas lang ng kaunti. Tapos doon natin itatanim yung mga malalaking tilapia baho na dito ka muna hindi kasi pwedeng hindi yan. Tingnan nyo may putik kasi may putik kasi sumubsob na yan sa putikan. May tubig pangdilig to pangdilig. Hindi ko makukuha iba. Hapon pa to.
tag-ulan masarap ang tilapia, ay guarantee. Dahil ang tubig natin ay yan, iniwan ko muna dun yung gripo sa may suha. Solar na yan lahat. Eto lalagay natin sa mga saging. Pero ayun, matamis naman po yung saging. Sabi kasi ni Bebe kahapon, parang sabi niya matamlay daw. Uy, napitas na pala. Sabi niya sobrang laki, sabi niya matabang. Sabi ko hindi matabang, hindi pa ganong hinog. Itong ang kinain ko medyo mapakla pa eh. So kulang pa po sa hinog. Tanan ko muna yung mga kalapati ko. Ano natin. Ang kukuhanin ko dito isa lang. Sasali ako sa one loaf race. One loaf race. Ay, lumagpas. Ayan. Okay na. Sali tayo sa one loaf race. Yung one loaf race po na yon, isang mahabang loft. Doon yung dadalhin yung mga inakay. Ngayon yung mga inakay na yon, ititrain nila ang karera doon na sa isang loft lang. Hindi na po hiwa-hiwalay. So sila na yung mag-aalaga sa ibon. Ano nila, ano yun? Sino na? Sila na po yung mag-aalaga sa ibon. Sila na yung kukondisyon. Lahat sila na yung magkakarera. So hihintay na lang natin ang resulta. Parang sa ibang bansa. O ayan, meron tayong potassium. May nakita pa pala ako, may mga binili pa pala akong potassium. So yan, lalagay natin. Yan. Para pag nagdilig tayo, hindi na natin lalagyan to, saba. Mga saging lang natin lalagyan natin. Yan. Para pag nagdilig tayo, yan, takaw po sa potassium ng saging. Papaya. Lalagyan na rin itong papayang ito. Damihan lang natin. Para malaki ang bunga at matamis. Bukas pag nagdilig tayo, ano na yan, ito nag-iisa ano natin to, gasa natin yan. Papaya, pesak sa papaya. Kailangan ko atang ulitin na naman lagi na lang ganyan ang hirap. Pero maganda pong season na ito magtanim, dahil pag nakaarangkada na November lang, December, meron na po kayong haharbisin. So hindi ka, yung sabi ko nga, total nakuha na rin naman natin yung technique na pagka may bagyo, bawas dahon, diba? Ganun lang gagawin natin lagi. Pagka may bagyo, bawas dahon. Wala na ata. Ito na. So, yan. Tapos tawid tayo doon. Punta na ako ng lechonan at tapos na tayo. So, pinakikita ko po sa inyo yung activity ko bago mag sa lechon house. Uy! Nandito yung Bisilad ko na lang. Ay. Wala pa naman ako ng kalapate. Abang ata sila ng pongkong Talagang can't resist ang kalapate. Can't resist. Yan. So ayan po, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ay teka, munguha pala ako ng talbos. Kanina pumunta ako ng bahay, kinuha ko yung cellphone. Kukuha na po tayo ng talbos ng kamote dito. Tapos yung maya-maya inilabas ko na. Alam na this. Alam na this. Ayan
magpapatubig tayo. Ganyan po ang pagpapatubig talaga. Oh, di ba? Oh, basang-basa. May ano na to. May tawag dito. Alin? Na ay hindi ko nga alam ba ano nangyari sa papaya natin. Sino to, si Mario? Ang bilis naman. Bilis ah. Saan niya dineliver yun? Santaan na lang yata. Ha? Kaya nga eh. Hindi ako muna ako nagabono ng ano, yung papaya ano, yung balatunas. Dapat nagabono talaga. Ay. So ayan po, maraming salamat at magandang buhay. Laban lang tayo, laban lang. Yan, kailangan na naman pong linisin ng konti-konti. Baka mamaya makita na lang natin, makapal na naman po itong ating paligid. So counting siguro to, counting linis na naman tayo. So ayan, bukas na po ako magbibigay ng update. Baka magpatubig ulit tayo bukas. Titingnan natin na naman tong isda. Monitor tayo dahil although kaninang umaga nakita naman natin masigla naman po sila, naglalaro. So konti lang yung apektado talaga. Pero may namamatay po. So hopefully ay wag naman pong dumami. Wala pa po tayo sa critical sabihin natin na pinaka test talaga dahil hindi pa po umuulan. Yun yung pinakamatindi. Dapat po pag umulan kaagad-agad magpapasok tayo ng tubig. Ang problema baka mamaya wala po yung irrigation, walang tubig, doon tayo madadali. So ayun, hopefully kaya gusto ko ma-maintain yung taas ng tubig kasi isa din sa makakatulong, malalim siya. Malalim po siya. Iinit kasi yan eh. Iinit po. So ayun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang buhay. Ako'y magpapakain na.